ang Palace Press Officer, si Undersecretary Claire Castro. Makakasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Yusek Claire. Yes, good afternoon, Maan and Sandro, at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good afternoon po. Oo, unahin na muna natin. Kumusta po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Kasi nga, di ba, siya inabisuhan ng kanyang mga doktor na pahinga-hinay. Pahinga rin pag may time. Oo, patuloy pa rin kasi ang pagmi-meeting ng Pangulo kahit hindi siya lumalabas para dumalaw sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas, patuloy pa rin po yung pagmi-meeting. Noong nakaraan po, sinabi nga natin yung EDC, nagkaroon ng meeting, halos umabot po ng 2 oras ito. Kanina naman po ay siya po ang nanguna para po magkaroon na ng oath-taking si General Torre, General Nartates Jr. Si General Nartates Jr. So marami pa rin po na ginagawa ang Pangulo. May private meetings po siya. Kahit nga bukas may mga private meetings po ang ating Pangulo. So hindi lang paperwork, no? Ay, hindi pa rin pala nagpapahinga si Pangulong Marcos Jr. Pero parang sabi nga niya, sumusubay nga siya sa payo ng kanyang doktor na hinay-hinay. Sabi niya, pinapayuhan siya pero hindi niya magawang maghinay-hinay talaga. Dahil marami po talagang dapat na asikasuhin ang Pangulo. Pero kumusta po ang kanyang kalusugan sa ngayon? Ay siya ba kumbaga, pagpapahinga lang. Pero yung sa sakit niya nga, nagkaroon siya ng diverticulitis. Yung nakaraang linggo yan Oo. Opo, ayon naman po sa payo ng kanyang doktor at sa mga findings sa kanya ng doktor, gumaganda po talaga ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. O yan, teka lang. Maiba naman kami, Yusek Claire, dahil nga nitong mga nakalipas na araw, talagang laman sa balita yung paratang ni Batangas Congressman Leandro Leviste na may de facto martial law daw na umiiral. Ano pong take nyo dun? Sabi nga natin, kung ano man yung mga maling opinion ay hindi na nararapat pang magtugon pa ang palasyo sa ganyan. Sabi nga natin, mismo na ang media, kung mayroong ganyang de facto martial law, sila naman yung unang makakaramdam. Pero kahit hindi na nga nagbibigay ng anumang reaksyon ng palasyo patungkol sa kanyang maling opinion, ay maraming mambabatas, maraming mga legal experts nagsasabi na walang pinanghuhugutan, walang basihan yung pahayag ni Congressman Leviste. At malaya siyang nakakapagsampa ng libel cases. Yes, nadinig ko ang panayam kay Senator Lacson. Sabi nga po niya ay siya pa po ang nakakapagdibanda ng libel. So parang taliwas po yata yun sa sinasabi na de facto martial law dahil mismo taga Office of the President na tulad ko ang sinampa niya pa ng kaso ng libel. Oo, parang pilit niyang itinatahi, no? Yung parang pinapagkumpara niya doon sa panahon ng rehimen ng kanyang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no? Ni Leviste. Parang gusto niya ipagkumpara doon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. So parang nilalagyan niya ng ano to. Actually, yan din ang unang sinabi ng dating Pangulong Duterte nung unang-una ako manumpa bilang Palace Press Officer. Sinabi niya, din dating Pangulong Duterte, that the President is getting towards dictatorship. Pareho lang po ng linyahan sila. Iisa lang. Oo. Iisa lang, kahit walang ebidensya. Oo. Ito namang mga, kasi naiangat na, no? Oo, forward na o tanggap na ng House Committee on Justice itong impeachment complaint laban sa Pangulo. So paano to tinatanggap ngayon ng Pangulo? Sabay kayo pag-usap nyo sa kanya. Nung huli ko natanong yan, kasi syempre kapag kaganyang issue, dapat isang beses ko lang tatanungin sa kanya. Nung sinabi ko sa kanya, Sir, ano po ang inyong masasabi dahil meron na po nagsasampa ng impeachment complaint. Ang Pangulo ay kumpiyansa sa kanyang sarili dahil alam niya na wala siyang ginawang anuman labag sa batas at wala siyang ginawang impeachable offense. So, yun po mismo ang galing sa kanya. So, hindi po naman siya nababahala dyan dahil alam naman din po niya na ang mga miyembro ng House of Representatives ay gagamit po sila ng kanilang talino
puso at alam po nila ang kanilang mandato. Ang mandato ay hindi para sa iilang tao, kundi para sa bayan. Alam na ba niyang nag-inhibit, no, si Congressman Sandro Marcos o yung nag-recuse? Out of siguro ay delikadeza at ayaw niyang ma-impluwensyahan itong kung mayroon mang impeachment proceeding. So anong sabi po ng Pangulo dyan sa naging hakbang ng kanyang anak, ng nakababatang Marcos? Hindi ko po natanong ang Pangulo kung ano ang naramdaman niya patungkol sa pag-inhibit voluntarily ni Congressman Sandro. But kilala po natin ang Pangulo dahil pinapabayaan niya po ang congressman na gumalaw at kumilos na naaayon sa batas at naaayon sa kanyang mandato. So ang kanyang pag-inhibit, alam po natin na yan ay napakagandang gesture. Sabi nga natin, it's a hallmark of a statesman. Alam niya po na ang kanyang ama ang siyang nagiging subject matter dito sa impeachment complaint at maganda po na ayaw niya pong magkaroon ng issue ng conflict of interest dahil ama niya po ang nagiging usapan o subject ng usapan dito sa impeachment complaint. Pero ito pong impeachment complaints, ano po kayang epekto nito sa Pangulo ngayon? Lalo na't syempre nagkasakit pa siya. May epekto po ba ito sa Pangulo? Sa aking nasabi niya, wala po yang epekto sa kanya. Pero ang hindi po kasi magiging maganda to kung hindi man siya naaapektuhan dahil alam niya po yung kanyang mga ginawa at alam niya po na tama lang ang kanyang mga naging desisyon. Pero hindi po magiging maganda ito sa paningin ng mga ibang tao, lalo-lalo na sa ibang bansa, sa mga investors, sa ating ekonomiya. So, tingin ko dun lang po siya nag-aalala dahil kahit sabihin po natin na alam niya po sa sarili niya na alam niyang hindi siya dapat mapanagot sa anumang kanyang ginawa. Pero ang magiging epekto nito ay sa ekonomiya, hindi matatawaran. Magkakaroon po ng epekto ito. Naku, di ba? Kailan ba yun? Yung si Presidential Sister, Senador Amy Marcos, ay ginamit sa kanyang politika sa social media content, yung pagkakasakit nga nitong Pangulo. At syempre... Hindi nyo daw inaalagaan. Oo. Kasama ka ba sinasabing dyan sa palasyo? Anyway, yun nga, meron na bang sagot dito ang say of First Family o maging ang Pangulo? Dahil di ba? Parang ang sinasabi, pinapabayaan yung ating ang Pangulo ng bansa. Ang Pangulo po, pagdating po talaga sa kanyang manang, sa kanyang kapatid, na si Senator Amy, hindi po niyo siya mariringgan ng anumang negatibo. Kahit ano po siguro sabihin ng kanyang kapatid, hindi po niya ito hindi ko talaga nadidinig na naging negatibo ang Pangulo kahit kanino po. Lalo-lalo na dito kay Senator Amy. Wala po siyang nabanggit na anumang negatibong salita. So sana makarating ito kay Senator Amy. Kahit ano pang sinasabi niya sa ating Pangulo, hindi po natin siya nariringgan ng anumang paninira sa kanyang kapatid. Tunay na kapatid. Di ba ganun, di ba? Yes. Yung parang hindi ka anumang inyong hindi pagkakaunawaan. Ganun ang pamilyang Pinoy no? Yung, ideally. Kasi di ba, yung parang ano man yung nangyayari sa atin, di ba? Hindi nilalabas sa publiko, di ba? Pagkabaligtaran nun. Ano? Pero yung si Claire, ang... Iisipin mo, tipo ba? Minsan iisipin mo parang sobrang bait ng Pangulo to the point na kahit na nasasaktan siya sa mga nadidinig niya mula sa kanyang kapatid, hindi po talaga So ito yung totoo. Hindi po siya nagsasalita ng masama sa kanyang kapatid. Walang kasi pinakamasakit kundi yung, diba, yung manggaling yung pananakit sa iyong mismong kadugo o kaanak, 'di ba? Mas masakit 'yon kaysa sa kaibigan, no? Kaysa sa ibang tao na hindi mo kahit siguro hindi niya dinadalaw si Pangulo na ngayon na nagkaroon ng karamdaman. Sana makarating kay Senator Amy. Hindi po naging masama ang kapatid. Ito si PBBM sa kanya. Kahit ngayon, wala po talaga. Opo, balikan ko lang po dahil nga nababanggit na posibleng maapatawag ang Pangulo sa mga pagdinig dyan sa Kamara, a-attend po ba siya? May ayos na po ba yung schedule o nagpahiwatig na po ba ang Pangulo kung makakadalo siya sa Kamara? Tingnan po muna natin kung ano magiging resulta.
Kasi basta ang Pangulo po, alam niya ang kanyang ginagawa. So, ang hirap naman po magplano. Siguro dapat mauna na po muna kumilos ang House of Representatives para kung may imbitasyon man, doon na lang po muna di-decide ang Pangulo kung anong dapat niyang gawin. Nagsabi si Executive Secretary Ralph Recto na sa paniwala niya ay posibleng maipasa daw yung Anti-Political Dynasty Bill bago mag-2028 elections. At sinabi din niya, nang sinabi ng Malacanang, na kahit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naghayag ng kanyang suporta dito sa panukalang ito. Actually, Maan and Sandro, hindi lang nagbibigay ng suporta. Nananais po talaga ng Pangulo kung paano ito maipapasa, ano yung mga dapat na maipalaman, o yung provisions. Inaaral po talaga, hindi lang ito nire-review ha. Inaaral po nila kung ano yung nararapat at yun po ang maaari siguro nila mai-suggest. Depende na po yan kasi ang batas naman po, ang bill naman po ay manggagaling mula sa Kongreso. Pero bilang Pangulo, gusto niya rin po talaga na maging maganda ang batas na ito. At gusto ba niya ito maging isa sa legacy, no, sa pagtatapos ng kanyang termino? Ang maipasa ito. Totoo po yan. Oo, hindi po niya binabaliwala. Ito lang po, itong buwan po ng January, inuna na po yan, aralin po ng Pangulo, itong Anti-Dynasty Bill. Nagkaroon po ng pagmi-meeting, pagpupulong patungkol po dyan. Hindi na natin patatagalin pa si Yusek Claire kasi hanggang 4:48 lang yung kontrata natin sa kanya at mukhang marami pang Lilipad pa ulit. pagpupulong matapos nga itong interview. Maraming salamat, Yusek Claire. Thank you. Maraming Ingat. salamat, Maan and Sandro. Maraming salamat po sa inyo. Yan po si Palace Press Secretary Yusek Claire Castro.